Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. 3 years na kami dito guys sa Canada, no. And dito kasi guys, merong iba't ibang mga parties dito, no. Major parties like the Green Party, Liberal, Conservative, NDP and so on. Lahat yan guys, naglalaban-laban yan ng mga idea, no. Meron sila mga sari-sariling paniniwala, no. So pero first time ko lang na nakakita guys na sumang-ayon, no, yung dalawang party, yung Conservative at yung NDP. So yan yung topic na pag-uusapan natin for today, pero bago yan, intro muna tayo guys. So meron akong ipapakita sa inyo guys na clip, no, sa isang news dito sa Canada na magsasalita si EB ng NDP at si Pierre Poilievre naman ng Conservative. The temporary foreign worker program is not working. It should be cancelled or significantly reformed. It's a rare show of unity between BC's Premier and federal Conservative leader Pierre Poilievre. Liberals have to answer. Why is it that they're shutting our own youth out of jobs? The temporary foreign worker program allows Canadian employers to use foreign workers to fill temporary jobs when no Canadian workers can be found. EB says the program is being exploited. Here in Surrey, where I'm standing right now, serious concerns have been raised about fraud. One Surrey immigration consultant raised concerns to CBC News about fraudsters selling forged labor market assessments. That's what employers need to hire temporary foreign workers, to prove they tried to find Canadians but couldn't. EB accuses Ottawa of overseeing a flawed program. We can't have an immigration system that fills up our homeless shelters and our food banks. But many BC farms rely on seasonal workers from abroad. One Abbotsford farmer says both EB and Poilievre have indicated they support some carve-outs for agriculture. If there was just no foreign workers, an outright ban, it would be highly detrimental. The Canadian Federation for Independent Business is slamming EB's position. Many small businesses, particularly in rural and remote areas, rely on this program to do work that other people simply don't want to do. So by eliminating this program, it would have catastrophic effects. BC Conservative leader John Rustad says the solution is a Made in BC program so that sectors that do need foreign workers, like farms and tourism, can still get them. We need to take control of immigration, of our own immigration in BC, instead of having these decisions being made over 4,000 kilometers away. Prime Minister Mark Carney says his government is reviewing the temporary foreign worker program and the immigration system as a whole. So yan yung video guys ni EB at saka ni Poilievre, and they are discussing about TFWs or yung mga temporary foreign workers dito sa Canada, yung mga nag-immigrate dito guys, no. Naging topic ko na to before, pero that time kasi isa lang ang nagsasalita about it. As far as I remember, ang nagsasalita lang noon is yung Conservatives, no, about yun nga, naagawan daw ng work ang mga Canadians at ang mga permanent resident dito sa Canada. But this time, it's kinda unique kasi parehong party, nagkaroon sila ng parehong idea na dapat daw tanggalin, i-cancel, or i-reform ang TFWs. No? Ang sabi ni EB is, the temporary foreign worker program is not working. No? It should be canceled or significantly reformed. Sabi pa niya, we can have an immigration system that fills up our homeless shelters and our food banks. We can have an immigration system that outpaces our ability to build schools and housing. And we can have an immigration program that results in high youth unemployment. No? Sabi ko nga noon guys, maraming trabaho dito sa Canada. No? At ang sigaw nila noon is naaagawan daw yung mga kabataan kasi guys, kapag summer dito ng mga high school, pwede silang magtrabaho, no? At dahil daw sa sobrang dami ng mga TFWs or mga immigrants dito, nawawalan daw sila ng opportunity na magtrabaho. Ang sabi ko nga noon, and this is based on my personal thoughts about it and personal opinion ko lang, kahit na ba sabihin mong maraming available job, kung hindi naman qualified yung mga nag-a-apply guys, pupunta pa rin sila sa mga TFWs na may experience at kayang gawin talaga yung mga trabaho. And nakikita ko kasi no, sa 3 taon namin dito,
Ayaw kasi ng mga Canadians yung mga mostly no na mga trabaho ng mga TFWs dito, like sa farming, sa Tim Hortons, yung mga ganyan, or yung sa mga coffee shops. Ayaw nila ng mga ganyang trabaho, no? Siyempre, bilang isang TFW at bagong salta rito sa Canada, kahit anong trabaho talaga papasukin 'yan, 'di ba? Kaya daw kailangan daw i-reform ang TFWs. Yung dun naman sa food banks at dun sa pagiging homeless, no? Dahil nga daw nawawalan sila ng chance na magtrabaho, nawawalan sila ng source of income, no? Kaya daw nagiging homeless at umaasa na lang sa food banks, no? Again, ako, wag nating isisi yan sa TFW, no? Kasi nagpapasok ng maraming immigrants ang Canada, no? At alam naman nila yan, based on the numbers, kung kakayanin ba ng infrastructure, meaning ng bahay, ng hospitals, ng mga schools, di ba? Yung mga services na magsusupport sa mga immigrants na pinapasok mo dito sa Canada. Ngayon na nagpapasok ka ng sobrang dami, no? Tapos, kulang na yung bahay, no? Ang dami ng tao sa ER, walang masyadong doktor, walang mga nurses, kulang ang dentist, no? Isisisi ngayon sa mga TFWs or yung sa mga immigrants na nagpunta dito, right? Guys, walang kasalanan ang mga immigrants na talagang legal na pumasok dito sa Canada, no? Naghahanap lang naman yan ng work, no? Naghahanap lang naman yan ng source of income. So bakit ngayon magiging kasalanan ng mga TFWs yung pagkukulang na dapat na-assess ng Canada bago sila nagpapasok ng sobrang daming immigrants dito sa Canada? Yun lang naman yung aking thoughts about it, no? Kasi dito parang nalilihis, no? Nalilihis ng tamang dapat pinag-uusapan, no? Na for me, hindi kaso yung TFWs, yung mga services dito sa Canada, dapat i-ramp up nila yan, no? Like yung sa doctors, yung sa mga nurses, sa hospitals, yung pabahay, di ba? Kaya nga sobrang mahal, guys, hindi na po afford ang mga bahay dito sa Canada. Well, dito sa BC kasi sobrang mahal, guys, no? Kasi nga ang daming immigrants, konti ang bahay, supply and demand, tataas ang presyo, 'di ba? Pero merong sinabi dito, ako I totally agree, no? Yung kinall out niya, guys, yung mga nagfo-forge ng documents o yung nagsasamantala doon sa mga TFWs, no? Lalong-lalo na, guys, yung sa Lamia, 'di ba? So talamak talaga yung pandadaya, bentahan ng Lamia. Kasi nga, guys, kailangan ng mga tao dito ng trabaho. So talagang may mga nagsasamantala, guys, ng mga agency, consultants, 'di ba? Na kailangan talagang tutukan ng government. Pero again, hindi kasalanan 'yon ng mga TFWs, guys, no? Bakit kailangan i-cancel ang TFW or bakit kailangan tanggalin? Hindi naman nila kasalanan na may mga manloloko dito sa Canada, 'di ba? Dapat 'yun ang tutukan nila. 'Yun yung tignan nila at 'yun yung mga tanggalin nila dito sa Canada, hindi yung mga legal na pumasok dito at naghahanap lang naman ng trabaho. Kasi, guys, sa totoo lang, no, maraming legal na mga TFWs na pwedeng madamay dito, no? Na sila naman legal na pumasok dito sa Canada at naghahanap lang ng work, no? At baka dun sa gagawin nilang reform, maaapektuhan ngayon, guys, yung mga talagang legitimate naman na mga TFWs at talagang may mga quality naman na pwedeng makatulong sa economy ng Canada, no? Ako, personally, siguro unahin nila, guys, yung mga illegal, yung mga gumagawa ng mga crimes dito at yung mga pasaway, no? Mag-focus sila doon. Tanggalin nila dito sa Canada, i-deport nila. Kesa yung mag-focus sila doon sa mga pumapasok dito na makakatulong talaga sa economy. Kasi, guys, ang dami pang kulang dito sa Canada. Ang daming kulang ng mga doctors, ng mga nurse, ng dentist, ng engineers. Makakaakit sila, guys, ng mga talagang quality workers na magdi-deliver talaga ng quality na output na makakatulong dito sa economy ng Canada, no? Siguro yung sa filtering lang
at yung sa pag-gauge kung kailangan ka bang papasukin dito sa Canada o hindi based on your credentials. Yung next natin na pag-uusapan, yung kinoment lang ni Poliev, no? Sabi niya, replacing Canadian youth with temporary foreign workers from poor countries, no? That they're shutting our own youth out of jobs and replacing them with low-wage temporary foreign workers from poor countries. I will give him the benefit of the doubt na baka hindi yun ang ibig niyang sabihin, no? Kumbaga mali lang ng execution o yung pagkakasabi niya. Kasi ako guys, hindi dapat criteria kung saan ka galing, no? Whether poor country yan, first world country, third world country, it doesn't matter, no? As long as you have the right documents na pumasok ka dito sa Canada, qualified ka to do the job, no? Hindi dapat basis kung saan galing kang country, no? Kasi guys, ako naniniwala ako na ang daming Filipino, no, na nanggaling ng Philippines or kahit anong country na talagang kayang mag-deliver ng quality na trabaho. Ang dami kong nakakatrabaho iba't ibang lahi dito sa Canada, and I would say hindi naman sila lahat galing sa mga rich countries, pero makikita mo na magagaling silang magtrabaho. Ito guys, real talk na lang, no? Ako po is nag-aral ako from elementary to college sa Philippines, no? Kaya alam ko kung ano yung sistema ng pag-aaral natin, no? Halimbawa na lang guys, elementary, 'di ba? Tayo meron tayong set of subjects. Sometimes 9 or 10 yata yun every day, 'di ba? From Monday to Friday, yun yung inaaral natin. And meron tayong mga homework, assignments na nakatulong talaga sa atin. Why? Kasi yung aral natin ng elementary guys, that is a preparation for us for the high school. Yung high school naman natin and elementary is actually a preparation for us in college. 'Di ba? Dito guys, medyo doon kami, hindi ako agree, no? Yung way ng pag-aaral nila dito sa Canada, lalong-lalo na guys sa elementary. Kasi yung mga anak ko guys nasa elementary yan, no? Nung first year nila and hanggang ngayon, ganun ang way, no? For me, napaka-relax. Kumbaga, ang daming time for playing, pero yung focus nila on basic things like math, science, no, or English. Kumbaga, nakukulangan talaga kami, no? Kasi halimbawa guys, yung anak ko is nasa grade 5, no? Ang pinag-uusapan nila is about fraction, what is 1/2, what is 1/4, 'di ba? Kasi sa atin noon, pinag-usapan natin 'yan grade 2 pa lang 'di ba? Yung meron pa tayong sample ng pi, 'di ba? What is 1/2, what is 1/4, 'di ba? So, and then wala silang homework, guys. Most of the time, no? 90% on the whole term wala silang homework, wala silang assignment. Kasi ang sinasabi ng mga teachers, ang gusto nila sa school daw yung gagawin, and sa bahay focus lang daw to some other stuff, no? Pero kung papansinin natin sa school, ang dami nila lang playtime, no? So sa bahay, ano pa ang gagawin nila? TV, no, cellphone, na kailangan nating i-control. Kami guys, dahil wala namang kaming magagawa because that is the system here, 'di ba? So we are trying to supplement it by textbooks, no? Dito sa bahay namin guys, marami kaming textbooks, and I shout out sa aking wife kasi talagang bumibili siya ng mga textbooks na talagang yon ang parang nagiging assignment and homework ng mga anak ko para lang hindi sila ma-behind. Now, going back doon sa sinasabi na naaagawan ng work, no, yung mga youth. Ako kasi ang tingin ko diyan, sobrang relax sila nung elementary. Pagdating nila ng high school, nabibigla sila guys, no? Kasi nga hindi sila prepared. So pagdating ng high school guys, doon bumubuhos lahat ng mga kailangang natutunan nila on the elementary side, no? And papasok na rin dyan yung work, 'di ba? Kasi kapag nag-summer break sila, hindi sila ganun ka-equip, no? Kasi yung inaaral nila for high school parang na-combine together with the elementary stuff na kailangan naaral nila before, no?
So kaya din kung papipiliin with the youth na nag-a-apply ng trabaho versus doon sa TFWs na may mga experience at iba ang educational system and experience nila doon sa country nila, talagang may edge din talaga yung mga TFWs, no? So yan lang yung aking observation about that one. Kayo ba guys? Ano bang tingin nyo? Lalong-lalo na sa may mga anak dito na nag-aaral dito sa Canada, no? Tingin nyo ba sapat yan versus doon sa sistema natin sa Philippines or kung saang country man kayo galing, no? Again guys, ang daming TFWs na qualified at magagaling talaga guys. And sa akin lang, kung tatanggalin nila yon or ika-cancel nila or hihigpitan nila yon, sana on the positive side, sana hindi masayang guys yung mga TFWs na pwede talaga makapag-offer ng quality work at makatulong sa economy ng Canada. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!